Nang ang kanyang katawan ay nahawaan ng isang alien parasite, isang binata ang naging isang superhero at kailangan na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang planeta mula sa mga alien. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng Yolkman series mula sa taon ng 2019. Si Jim ay isang high school student na lubos na umiibig kay Nina na kanyang matalik na kaibigan, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na ihayag ang kanyang nararamdaman sa babae. At isang araw habang kumakain nagpa siya itong ipagtapat ang kanyang nararamdaman para sa babae, ngunit sumuko nang malaman nitong lilipat ang dalaga sa USA kung saan ito meninirahan sa loob ng 2 taon. Samantala isang alien ang sumalakay sa isang ospital at inatake ang isa sa mga pasyente, at nang pumasok ito sa silid ang nurse ay inatake din, at mas pinalala pa ito nang makita ni Jim si Kyle na ex-boyfriend ni Nina at gustong umatake sa kanya matapos nitong saktan ang babae, ngunit wala rin itong sapat na lakas ng loob upang gawin ito. At sa hapon sa kanyang pag-uwi nagsimulang makaramdam si Jim ng hindi maganda at bumagsak agad sa gitna ng kalsada. Mabilis itong dinala sa ospital at pagkatapos ng ilang test sinabi ng doktor sa kanya na ang binata ay mayroong tumor na mabilis kumakalat sa kanyang katawan. Pagkatapos ng diagnosis nalaman ni Jim na mayroon pa siyang 3 buwan na natitira para mabuhay na nag-iwan sa kanya sa estado ng ganap na pagkabigla. At upang gambalahin ang kanyang sarili, ginugulo nito ang buong gabi na naglalaro ng games kasama ang kanyang mga kaibigan, at hindi napansin ang alien parasite na pumasok sa apartment at nagtago sa lata ng soda. At matapos na uminom nagsimulang nakaramdam si Jim ng hindi maganda at nagpunta sa kama, at hindi napansin ang alien na pumasok sa kanyang katawan. At habang natutulog nagsimulang gumalaw ang katawan ng binata, at ang nilalang sa loob ng kanyang katawan ay nagawang ma-access ang internet. At sa oras na yun nalaman ni Yoke ang tungkol sa mga tao, at sa sumunod na umaga nang magising ito napagtanto ni Jim na hindi lang siya ang komokontrol sa kanyang katawan. At dahil natakot nagpa siya itong magtingin sa internet sa posibleng dahilan at nakahanap ng ilang mga larawan ng mga parasite. At nang makita ang sugat sa kanyang dibdib dumating ang binata sa isang conclusion na siya ay nahawaan. Nang biglang nakatanggap si Jim ng tawag mula sa babae na nais malaman ang sintomas na nararanasan nito. At humiling ng pahintulot ang babae na gumawa ng ilang pagsusuri sa binata, ngunit nagpa siya si Jim na tanggalin ang bagay sa kanyang katawan at sinubukan na gamitin ang isang kutsilyo. At habang nakikipaglaban ito sa sarili niyang katawan, ang pasyente na nahawaan ng alien sa ospital ay lumabas sa isang ilog at naglalakad sa lansangan at hinahanap si Yoke. At matapos ng ilang oras na subukan tanggalin ang parasite, nakita ni Jim ang nilalang na lumabas at natuklasan na ang kanyang nervous system ay konektado sa kanya. At inihayag ng dilaw na alien na mula sa araw na yun kapag ang isa sa kanila ay nasaktan, ang isa ay masasaktan din. At nang matuklasan na may kakayahan si Yoke na gamutin ang kanyang tumor, nagpa siya si Jim na hayaan ang maliit na halimaw na sumapi sa kanyang katawan at na-neutralize ng nilalang ang lahat ng kanyang cancer cell. At matapos na isagawa ang pagpapagaling, si Yoke ay ganap na napagod at kailangan kumain ni Jim upang pareho silang makabawi. Samantala bumalik si Ben sa bahay at nakita ang kanyang asawa na namangha nang matuklasan na gumaling ito. At makalipas ang oras pumunta ang pulisya sa ospital at nakita ang bangkay ng nurse na pinatay niya at nagsimula ng imbestiga. At sa sumunod na umaga nang magising si Jim, napagtanto nito na ang kanyang katawan ay mas malakas, at inihayag ni Yoke na gumawa ito ng pagbabago upang ang kanyang host ay magkaroon ng superhuman na kakayahan. At dahil sa pambihirang lakas na gawa ng lalaki na tumalon ng mataas at tumakbo ng mabilis, gayunpaman kailangan niya itong panatilihing lihim dahil hindi dapat malaman ng mga tao ang tungkol sa pag-iral ni Yoke. At nang dumating si Jim sa paaralan, nakita nito si Nina at mabilis na tumibok ang puso nito na nagbigay ng warning signal sa alien na naniniwalang nasa panganib sila. Ngunit pinaliwanag ng binata na siya ay kinakabahan na makita ang kanyang kaibigan dahil siya ang pinakaimportanteng tao sa mundo para sa kanya. At ngayon na mayroon na itong superpower, kinausap ni Jim si Kyle at inutusan itong layuan si Nina. At nang napagtanto nito na hindi nakikinig ang lalaki sa kanya, nagbanta ito at sinuntok ang locker upang ipakita ang kanyang lakas. At sa paraan na ito nagawa nitong takutin si Kyle at pinilit na layuan nito si Nina. At sa gabi, sa halip na tapusin ang kanyang asawa, ginamit ni Ben ang isang matulis na bagay na lumitaw sa kanyang kamay upang tusukin ang kanyang leeg at kontrolin ang babae. At nang dumating ang mga pulis sa bahay at tinanong ang babae tungkol sa kanyang asawa, naghanda ito upang umatake sa kanila, ngunit nagpa siya ang mga pulis na umalis nang sinabi ng babae na nasa trabaho ito at nagawang makaligtas. At sa paaralan nagpatuloy si Jim na kumain ng maraming pagkain na ikinatakot ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay lumitaw si Nina at inihayag na nawala nito ang scholarship na ibinigay sa kanya ng magulang ng kanyang ex-boyfriend, at bilang resulta hindi na ito makakapunta sa bansa ng Estados Unidos. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit nangyari ito, ngunit napagtanto ni Jim na kasalanan niya ito dahil tinakat niya si Kyle.
At dahil nagalit tumayo ang binata at nagpunta upang kausapin si Kyle at niyaya ito sa isang laro ng tennis. At kung mananalo si Jim dapat na hilingin ni Kyle sa magulang nito na ipagpatuloy ang sponsorship ni Nina at dahil ito ay 2 laban sa 2 tinawag ni Jim ang kanyang kaibigan para maging partner niya. Gayunpaman si Stan ay basura maglaro at natatalo sa bawat laban at sa kabila ng pagiging mahusay na tennis player na pagtanto ni Jim na kung gusto niya manalo kailangan itong gamitin si Yoke na kontrolin ang kanyang katawan. At nang nasa kontrol ang alien na gawa ni Michelle at Ben na matukoy ang presensya nito at nagpunta upang makita ito. At sa huling bahagi ng laban kinuha ni Jim ang raketa mula sa kamay ni Stan at nagsimulang tamaan ang bola at nanalo ito sa kompetisyon at nagpasalamat kay Yoke sa tulong nito. At doon lumitaw si Grace at sinabing miyembro ito ng tennis club kaya tinawag nito si Jim para sa pribadong pag-uusap. Gayunpaman nang magkasama sila nakilala ng binata ang boses ng babae at naalala na ito ang tumawag sa kanya at inihayag ni Grace ang kanyang tunay na dahilan at ibinigay ang card upang tawagan siya nito. At sa gabing yun sa kanyang pag-uwi na bangga ni Kyle si Ben sa kalye at nauwi ito sa pag-transform sa kanya sa isang alien. At sa sumunod na umaga nagawa ni Jim na masagot ang mga tanong sa tulong ni Yoke at naunang nakatapos sa pagsusulit sa klase. At bago umalis ng silid pinasa ng lalaki ang ilang sagot sa kanyang kaibigan at nagawa nilang lahat na pumasa sa pagsusulit. At sa araw na yun niyaya ni Jim si Nina sa isang date at nagpa siya na ipagtapat ang nararamdaman nito ngunit kinakabahan nito kaya nagpadala si Yoke ng endorphin sa kanyang utak at nagawa ni Jim na kumalma. Gayunpaman nang makita nito ang kanyang kaibigan muling bumalik ang pagiging torpe nito at kailangan itong hilingin kay Yoke na tulungan siya ulit. At nang nasa kontrol ang alien na gawa ni Ben na muling maramdaman ito at sinundan ito ni Michelle. Nang biglang dumating ang mga kaibigan ni Nina sa cafeteria at nahiya si Jim kaya nagpa siya itong umalis. At habang naglalakad nakita nito si Kyle na inatake siya mula sa likuran at dahil walang alam na ang lalaki ay nasa ilalim ng kontrol ng isang parasite si Jim ay tinamaan ng ilang beses hanggang napagtanto ni Yoke na tila may mali. At nang mapansin ang peklat sa leeg ni Kyle sinabi ng alien na nahawaan ito ng isa pa sa kanyang uri kaya hinayaan ni Jim si Yoke na kontrolin ang kanyang katawan upang malabanan nito ang lalaki. Ang nilalang na komokontrol sa utak ni Kyle ay tinatawag na Matrix at dapat tapusin ito ni Yoke bago pa lumitaw ang ibang host. At sa maikling sunod-sunod na pag-atake nagawa ng alien na tapusin ang kanyang kalaban at nakaramdam ng hindi maganda si Jim sa pananagutan nito sa nangyari kay Kyle. Gayunpaman sinabi ni Yoke na patay na si Kyle sa oras na sandaling pumasok ang Matrix sa kanyang katawan. Nang alisin ni Jim ang parasite sa leeg ng lalaki nilamon ito ni Yoke at sinabing kapag kinain nito ang kauri niya nagbibigay ito ng malakas na enerhiya. At pagkatapos nagpa siya ang nilalang na umidlip upang magpahinga ngunit hindi nagtagal lumitaw si Michelle. At dahil si Jim ay mag-isa lang nabugbog si Jim at sinubukan na lumaban pabalik ngunit ang parasite sa loob ng babae ay mas malakas pa sa kanya. Kaya nauwi ang binata sa pagkakahuli at sa mga oras na tatapusin na ito lumitaw si Grace at pinatomba si Michelle sa isang putok. At matapos na sumakay si Jim sa sasakyan nagmadali ito at dinala ito sa kanila. At nang makarating sa lugar nakita nito si Stan at sinabi ng lalaki na nakita nito ang medical report ni Jim. Nagulat ito nang malaman niyang si Jim ay may 3 buwan na lamang para mabuhay kaya nagpa siya ang binata na sabihin sa kanya ang totoo. At nang matuklasan nito ang pag-iral ni Yoke humiling si Stan ng pahintulot na hawakan siya at nakita ni Nina ang dalawang magkaibigan sa terrace. At dahil ang anggulo ay hindi pinapahintulutan ng babae na makita kung ano ang nangyayari naniwala ito na si Jim at Stan ay may relasyon at nagulat ng labis. At pagkatapos na ihayag ang kanyang sikreto hiniling ng binata sa kanyang kaibigan na huwag itong sasabihin kahit na kanino. Ngunit sa sandaling umalis si Jim nagsimulang ikalat ni Stan ang nalaman nito at sa sumunod na umaga ang balita ay kumalat at nagpunta si Candy sa apartment ni Jim upang gawin ang isang interview. Gayunpaman tinanggi ni Jim ang lahat ng sinasabi ni Stan at pinalayas ang batang babae. Pagkatapos ay inatake ni Yoke ang binata at may intensyong tapusin siya upang mapanatili ang kanyang pag-iral bilang sikreto. At sa pagtatangkang iligtas ang kanyang matalik na kaibigan kinuha ni Jim ang kutsilyo at nagbanta na puputulan ang kanyang sariling leeg dahil alam nitong pag namatay siya mamamatay din ang alien. At sa mga sandaling yun umalis si Yoke sa katawan ng kanyang host at pumayag na sumunod o kung hindi pareho silang mamamatay na dalawa. At makalipas ang ilang oras nakita ng pulisya si Kyle at dumating sa konklusyon na ang kriminal ay ang parehong umatake sa nurse dahil ang babae ay may kaparehong sugat din sa leeg. At nang matuklasan nito na nawala ang isa sa kanyang mga kasama naghanap si Ben ng bagong host at pumasok sa isang gusali upang hanapin ang kanyang biktima. At nang marinig ang pag-atake nagpa siya si Jim na pumunta upang mag-imbestiga at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pumasok sa gusali.
At sa mga sandaling yun nahuli ito ni Bill ngunit hindi niya ito napansin kaya pinagpatuloy nito ang kanyang misyon upang hanapin ang Matrix. At habang nag-iimbestiga ito sa lugar lumitaw si Ben at ang dalawa ay nagsimula ng isang laban. Tinanggal ng lalaki si Yoke mula sa katawan ni Jim at sinubukan na tapusin ito gayunpaman sa mga oras na tatapusin ng alien inatake ni Jim ang kanyang kalaban at nagawang iligtas ito. Pagkatapos ay tumalon ang binata sa bintana at nagtago sa karamihan at matapos na makatakas sa kalaban inihayag ni Yoke na si Ben ang main host ng Matrix at ang iba ay puppet lamang na kinokontrol niya. At dahil dito ang lalaking yun ang pinakamalakas na kalaban ni Jim. Ang binata ay nasa isang subway nang mapansin nito ang presensya ng iba pang alien at sa pagtatangkang iligtas ang buhay ng isang dalaga inilabas niya ito sa tren bago nila simulan ang laban. At sa kabila ng pagiging puppet nagpakita ang lalaki ng pambihirang lakas at inatake si Jim ng brutal at sa panahon ng kanilang laban nagawa ni Yoke na lumabas sa katawan ng kanyang host upang protektahan siya at natuklasan na nagkaroon ito ng bagong kakayahan. At matapos na tapusin ang kalaban nagtanggap si Jim ng bisita kay Michelle at nagpa siya na tumakbo dahil alam nito na kapag ginamit niya ang kapangyarihan ni Yoke maakit pa nito ang ibang puppet. Kaya nagpa siya itong tumakas at nagawa niyang matakasan ang babae sa subway. Bumalik ang binata sa kanyang apartment at muling nakita si Ben gayunpaman sa halip na harapin siya inutusan ni Yoke ang kanyang host na tumakas at nawalan ng malay si Jim matapos na tumalon ito sa bintana. Mabilis na umalis ang alien sa kanyang katawan at nagtago at pagkatapos dumating si Ben at tinusok ang dibdib ng lalaki gamit ang isang bakal. At doon dumating ang mga pulis sa lugar at nagsimulang habulin ang kriminal na dinala sila sa isang dead end at ginamit ang kanyang superpower upang tumalon. At sa kabutihang palad nagawa ni Jim na makaligtas sa pag-atake at nang bumalik ang mga pulis upang iligtas siya nakita lamang nila ang cellphone ng lalaki. At dahil nasugatan at walang mapuntahan naglakad si Jim nang walang mapupuntahan hanggang sa makita nito si Stan. Sinabi nito sa lalaki na tawagan si Grace at humiling ng tulong. At lumipas ang minuto dumating ang babae at dinala si Jim sa kanyang lihim na laboratorio kung saan ginawa nito ang ilang eksperimento sa kanya upang pag-aralan ang pagbabago na ginawa ni Yoke sa host nito. At sa panahon ng pananaliksik na tuklasan ni Grace hindi napagaling ni Yoke ang tumor ni Jim at ang ginawa lamang nito ay sakupin ang mga selula at pigilan ito sa pagdami. Gayunpaman ngayon na wala na ang nilalang sa katawan ng binata ang kanser ay mas mabilis na kumalat. At dahil si Yoke ay hindi makakaligtas ng matagal nang mag-isa naniniwala ang babae na nakahanap na ito ng bagong host at nangangahulugan na si Jim ay mamamatay na sa lalong madaling panahon. At dahil mayroon na lamang itong ilang linggo na natitira nagpa siya ang binata na umalis sa laboratorio at bumalik sa kanyang nakagawian. At sa kaparehong araw nakatanggap si Grace ng pagbisita sa kanyang laboratorio at nagawang mahuli ang alien na pumunta doon upang hanapin si Jim. At sa pagtingin sa kanyang refleksyon sa salamin na pagtanto ni Jim na ang kanser ay kumakalat ng mabilis at ang kanyang katapusan ay papalapit na. Samantala nag-eeksperimento si Grace kay Yoke at sinabi na ang kanyang host ay babalik agad. At pagkatapos ng klase pumunta si Jim upang makita ni Nina at sinabi sa kanya ng babae na sinabi ni Stan na may malubha itong sakit. At dahil nahiya sa kanyang itsura at natatakot na sabihin sa babae ang totoo tumakas si Jim ngunit sinundan siya ni Nina at niyakap siya nito. At sa umaga ang binata ay nagising sa silid ng kanyang kaibigan at umalis bago pa ito magising at nang tumayo ito sinundan ni Nina si Stan at hiniling ang kanyang tulong na mahanap si Jim kaya pareho silang nagpunta sa lab ni Grace. At sa mga sandaling yun ang binata ay dumating at nakita si Yoke na nakakulong sa isang incubator pagkatapos ay inakusahan siya ni Jim na ginamit siya bilang bagay dahil hindi napagaling ng nilalang ang kanyang kanser at ginamit lamang ang katawan nito para sa sarili nitong pakinabang. At nang marinig ito inihayag ni Yoke na ang tanging paraan upang maalis ang sakit ni Jim ay alisin ang lahat ng cancer cell sa kanyang katawan gayunpaman sa dulo ng proseso si Yoke ay mamamatay. At matapos na iwanan ni Yoke hindi na naniniwala si Jim sa kanya at tumanggi na payagan ang nilalang na muling pumasok sa kanyang katawan. At nang makita ang binata sa pagkalito inimbitahan siya ni Grace sa terrace para sa sariwang hangin at kasunod nito dumating si Nina at Stan sa laboratorio. At sa mga puntong ito nakatagpo nila si Yoke at hiniling ng alien sa babae na subukan kumbinsihin si Jim na muling sumanib sa kanya o kung hindi pareho silang mamamatay. At nang marinig ito pinayuhan ni Stan si Yoke na subukan makipagbati sa binata dahil tinuturin siya nitong kaibigan. Nang biglang sumulpot si Jim at humiling ng tawad si Yoke sa pagtakas nito kaya pareho silang sumangayon na muling pagsamahin ang kanilang katawan. Samantala si Michelle kasama ang hukbo ng puppet ay sumalakay sa laboratorio at tinapos ang lahat ng siyentipiko na nakikipagtrabaho kay Grace. At mabilis na nilabas ng babae ang kanyang baril at nagsimulang barilin ang mga halimaw ngunit ang kanyang bala ay walang talab sa kanila.
Kaya binitawan nito ang sandata at nagsimulang makipaglaban ng malapitan sa mga puppet habang binibigyan nito ng oras si Jim na makabawi. At sa panahon ng labanan nasugatan si Grace ngunit nagawa nitong alisin ang iron bar mula sa kanyang katawan at ginamit ang bagay upang tapusin ang isa sa kanyang mga kalaban. At sa mga sandaling ito si Jim at Yoke ay nagsasanib pa rin at habang tumatagal napansin ng binata na ang kanyang mga sugat ay gumagaling. Gayunpaman bago pa sila tuluyang matapos lumitaw si Michelle at sinubukan na tusukin ang lalaki gamit ang kanyang kuko. At sa kabila ng pagkakasugat nagawa ni Jim na pigilan ang babae at binalot ito ni Stan ng high voltage na wire sa leeg ng babae. Pagkatapos ay binuksan ni Nina ang kuryente at nakuryente si Michelle. At ngayon na wala ng hadlang pumunta si Jim upang tulungan si Grace at dumating sa tamang oras bago pa mapatay ang babae. At matapos natapusin ang huling matrix nilamon ni Yoke ang parasite at ang recombination sa pagitan ng alien at ng host ay natapos at sa mga sandaling ito natuklasan nilang si Michelle ay nakaligtas muli kaya kailangan nila itong harapin. Pagkatapos ay ginamit ni Yoke ang kanyang kuko upang umatake sa babae at tinusok ang kanyang leeg at tinapos ang kalaban sa huling sandali. At kagaya ng dati pagkatapos natapusin ang host kinakain ni Yoke ang parasite at nagbibigay ito ng enerhiya sa kanya para sa susunod na laban. Ang sunod na misyon ay binubuo ng pagpatay sa orihinal na Matrix dahil kung hindi nila ito gagawin magpapatuloy si Ben gawin parasite ang mga tao at gawin silang mga puppet. Ngunit bago umalis ang grupo sa lab si Bill at Patrick ay dumating at dinala si Jim sa himpilan ng pulisya ng nakaposas. At sa kanilang daan nakasalubong nila ang isa pa sa mga puppet na naglalakad sa gitna ng kalsada at naging sanhi ng aksidente nang iwasan nila ito. At nang bumaliktad ang sasakyan na wala ng malay ang ilan pagkatapos ay kinuha ng puppet si Jim palabas ng sasakyan at nagsimulang bugbugin siya. At mabilis bumangon ang binata at kahit nakagapos ang kamay nagawa nitong patumbahin ang kanyang kalaban. Pagkatapos ay kinuha ni Jim ang pulis palabas ng sasakyan at nagawang mahanap ang susi upang pakawalan ang kanyang sarili. Samantala si Nina at ang iba pa ay patungo sa himpilan ng pulis at nakatanggap ng tawag mula kay Jim na ipinadala ang kanyang lokasyon. At nang makita ang grupo narinig ng binata ang isang ingay na nagmumula sa ilog at sinabi ni Yoke na ang Matrix ay sinasalakay ang Earth. At sa lalong madaling panahon na magising ito at gagawin ito ang lahat ng nilalang sa planeta na mga puppet. At ang tanging paraan upang pigilan ito ay hanapin ang alien at tapusin ito bago pa magising nito ang kanyang kapangyarihan. At dahil napansin na ang lalaki na umatake kay Jim ay dinadala sa Matrix ginamit ni Stan ang GPS sa kanyang cellphone at inilagay ito sa jacket ng puppet. At sa paraan na ito mahahanap ng grupo ang orihinal na host gayunpaman nang pumasok ang puppet sa tubig huminto ang cellphone sa paggana nito at inihayag ni Yoke na inilagay nito ang isa sa kanyang cell sa loob ng katawan ng lalaki upang masundan niya ito. At matapos na mailigtas ng mga paramedic si Bill at Patrick ay nagpatuloy sa kanilang paghahanap kay Jim nang hindi nalalaman na siya at ang mga kaibigan nito ay sinusubukan iligtas ang sangkatauhan. At habang nagmamaneho sa lungsod nakita ni Nina ang puppet at lumabas si Jim ng sasakyan upang sundan ito. At pagkatapos ng mahabang habulan narating ng lalaki ang lungga ng kanyang master at tinapos ni Yoke na muling nilamon ang parasite. At doon lumitaw si Ben at kailangan na tumakas ni Jim dahil mayroon pang 20 minuto si Yoke na tunawin ang kanyang kinain. At sa panahon ng pagtakas lumitaw ang pulisya at sinagasaan si Ben at pagkatapos ay tinulungan nila si Jim na makatakas at dinala ito pabalik sa lihim na hideout ng Matrix. At matapos na makita ulit ang kanyang kaibigan nagpasya si Jim na ipakita ang pag-iral ni Yoke sa mga pulis at hiniling ang kanilang tulong upang pigilan ang kalaban. Gayunpaman si Bill at Patrick ay hindi naniniwala sa lahat ng sinasabi ng binata hanggang sa lumabas ang isang puppet at tinapos ito ni Jim. Ang kanilang plano ngayon ay binubuo ng pagtapos sa lahat ng puppet upang marating ni Jim ang Matrix. Kaya nagpasya si Nina na kumilos bilang bitag upang maakit ang mga halimaw habang ang kanyang mga kaibigan ay armado na maghihintay sa labas upang tapusin sila. At matapos na patayin ni Grace ang unang puppet bumalik si Nina sa loob at nagpasya si Jim na sumama sa kanya upang matiyak na walang mangyayaring masama sa kanyang kaibigan. Gayunpaman sa halip na makita ang batang babae nakatagpo ni Jim si Ben at naglakad patungo sa kanya na may planong tapusin ito ngunit mabilis na pinatalsik. At sa mga sandaling yun natuklasan ng binata na mas malakas pa rin ang kanyang kalaban kaysa sa kanya dahil wala sa kanyang mga atake ang sapat upang mapatomba ito. At sa mga oras na tatapusin ni Ben si Jim lumitaw si Nina at ginamit ang isang stun gun upang salakayin ang kalaban. At sa lalong madaling panahon muling bumangon si Ben ngunit binaril ito ni Grace upang bigyan ng oras si Nina na makatakas at nanatili si Jim sa likuran upang harapin ang kanyang kalaban. Pagkatapos ay pinayagan ng binata si Yoke na kontrolin siya at isang brutal na laban ang nagsimula sa pagitan ng dalawang alien.
At matapos na matamaan sa dibdib na gawa ni Jim na ilihis ang atake at pinatamaan si Ben sa leeg kung saan tinamaan ang parasite at dahil dito nagawa niyang manalo sa laban at tinapos ang lalaki. Pagkatapos ay pumunta si Jim upang hanapin ang Matrix at nakita ang alien na nakadikit sa pader. Pagkatapos ay nagsimulang kunin ni Yoke ang kapangyarihan ng nilalang bago pa ito magising ngunit hindi nito mapanatili ang ganong kalaking enerhiya. Kaya inilagay ni Jim ang isang bomba sa katawan ng nilalang at pinasabog ang pugad nito. Ngunit bagamat nang hina nagawa pa rin ang alien na makatakas at bumalik sa katawan ni Ben. At sa paniniwalang nawasak ang Matrix bumangon si Jim mula sa pagkaguho at naglakad patungo sa lagusan ngunit napagtanto na ang kalaban ay buhay pa rin. At habang nag-iisip ng paraan upang tapusin na ito nagkaroon si Yoke ng ideya na alisin ang mga cancer cell sa kanyang host at ilagay ito sa katawan ni Ben. At sa paraan na yun ang parasite ay mamamatay mula sa loob at si Jim ay gagaling sa kanyang karamdaman. Alam ni Yoke na kung gagawin niya ito ang pagkakataon niya na mabuhay ay maliit lamang gayunpaman nagpa siya itong gawin ang bagay at nagmadaling lumabas si Jim sa kuweba. At nang makita si Ben sa likuran niya nagsimulang bumaril ang mga pulis ngunit nauwi ito sa pag-atake sa kanila. At matapos na makuryente mas nanghina ang alien ngunit nakaligtas at tumakbo ito patungo kila Nina at Stan. Gayunpaman nagawa ni Jim na makasunod sa tamang oras at inatake ang nilalang gamit ang kanyang stinger. At sa mga sandaling yun nilabas ni Yoke ang mga cancer cell sa katawan ng kanyang kalaban ngunit nauwi ito sa paglamon ng Matrix at hiniling kay Jim na tumakas bago pa siya mahawan. At sa mga oras na tatapusin ang lalaki ginamit nito ang cable ng kuryente para makuryente si Ben at nagpa siya ang lalaki na tumakbo. At pagkatapos ng pag-atake nagawa ni Yoke na mabawi ang kontrol sa katawan ng kanyang kalaban at umakyat sa isang poste. At matapos na kunin ng high voltage na wire kinuryente ng alien ang kanyang sarili dahil alam nitong ito lang ang paraan upang iligtas ang planeta at nauwi ito sa pagkamatay niya kasama ang Matrix. At nang napagtanto na papalapit ang iba pang sasakyan hiniling ni Bill sa mga bata na tumakas upang hindi magkaproblema at kasama si Patrick kinuha nila ang credit para sa pagtapos sa alien. At sa mga araw na yun si Jim ay gumaling sa kanser at makalipas ang ilang linggo naglakbay si Nina sa Estados Unidos. At bago umalis nagpaalam ito sa kanyang matalik na kaibigan at bumalik si Jim sa apartment ng umiiyak. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.